na witness or napapanood natin. So, ang gagawin mo lang is, ayan, if you can open your camera sa mga mens, nakikita ko kayo. Ganda pala sana kung meron akong, ano, no? Ayan, enjoy. Enjoy mo yung training, pero ang importante, makinig ka, no? Kasi, ano eh, lalo na kung first hand mo, lalo na sa mga bago sa atin, ang tagal mo na naging estudyante, no? Hindi na to yung season na nagsusulat ka, nag-aaral ka, kasi more on work ang tinatrabaho mo. Pakinggan mo, no? Lalong-lalo na pag first time, para at least maintindihan mo siya. Kasi ang hirap din eh, kapag nakikinig ka tapos nagsusulat ka, no? Kasi ang maganda naman sa mga trainings natin, pwedeng-pwede mong balikan, no? Dahil we have live trainings plus recorded na to. Itong mga blast trainings and IBPs natin, kung gusto kang balikan, meron tayong kanya-kanyang page for that. For the IBPs, meron tayong Team Blast Business Presentation. Search mo lang yan, page yon. Anyone can see it, even your prospects. Kunwari, may nakita ka, ay, may nag-share dun sa IBP natin na ang gandang testimony, i-share ko dun sa prospect ko na hindi nakapasok sa live. Pag ano naman, itong mga trainings natin, yung mga testimonial Sundays natin, mostly mga trainings, ito naman, naka-live naman to sa Team Blast group, Facebook group. So, kailangan included ka dun sa group natin. Paano ko mai include dun, Mens? Hindi pa ako ina-add. So, hingi ka ng link sa mentor mo, i-add ka ng mentor mo, pero ang pinaka-importante, nasagutin mo yung mga questions kasi hindi ko ina-accept sa group yung mga hindi sumasagot no questions. No, kaya baka naisip mo, bakit po yung member ko na in-add hindi pa rin added? Kasi hindi na nakikita ngayon kung sino yung nag-a-add eh. Dati, ina-accept ko pag kilala ko yung nag-add. Pero right now, hindi na. Kaya naka-base lang talaga ako dun sa mga sasagot ng questions. No? Ayan. Yun. So, take notes and turn it into plans. So based dun sa mga natutunan mo, ano yung action plan mo about that? Kasi nonsense yung mga natututunan mo kung wala kang action plan. 'Di ba? So, kung wala ka namang gagawin na bago, yung natutunan mo, nonsense din. You are just as good with those people na hindi umattend ng training. It's because hindi mo naman siya in-apply. Okay? And yun nga, take into action. And isa sa mga mens, no, naalala ko nung nag-aaral ako, sabi ko ang bagal ng retention ko. Kumbaga, I have to like learn it over and over again para ma-retain siya sa akin. No, kasi iba yung learning, iba yung retention. So paano mo siya masa-stock sa utak mo, even sa subconscious mo. So another way for you to retain what you've learned is to teach. No? Mga mens, that's the purpose kung bakit ka rin umaattend ng training. Paano po yun yung mga leaders ko, pinapa-attend ko ng training, hindi naman sila umaattend. So, anong gagawin mo? Di ikaw magturo. Paki-comment nga po, ako ang magtuturo. No? Ikaw ang magturo sa mga leaders mo. No? Kasi hindi talaga lahat excited umattend ng mga trainings, seminars, mga ganyan. Naku, wala tayong tiyaga dyan. May tiyaga tayo sa Netflix, sa mga YouTube, sa kakastroll sa TikTok. Pero yung mga ganito na mga trainings, makita lang yung 1 hour, 2 hours, naku, wala nang tiyaga dyan. Even tayo, aminado tayo dyan. Kaya nga, you have to teach to your leaders. I remember nung nagsisimula ako, yung mentor ko laging ko, kapag nakita ako sa office, "May tara, halika rito." Tapos magtuturo siya sa akin, yung mga nabasa niya for the day, yung mga natutunan niya, everything na natutunan niya, lagi siya naghahanap ng leader niya na chichikahin niya, na ipapasa niya yung natutunan niya. Kasi one way yun of retention, okay. Oo, pukpukin 'no. So yan ang isa sa mga importante. Tandaan mo, formal education makes you a living, which is yan yung, education kumbaga natin. Self-education makes you a fortune. Kasi mga mens, hindi lahat tinuturo sa school. Ang tinuturo lang kung ano yung, kumbaga, kung ano yung, ano yun, plan. Meron yan, eh, mga plano kung ano yung ituturo. Pero mostly 'no, ng mga natutunan natin lalong-lalo na pagdating sa pagyaman sa success is yung experience, mindset, and kumbaga overall journey, okay. Ayan, a dream written down with the hirap pa, with the date becomes a goal, okay. A goal broken down into steps becomes a plan backed by action makes your dreams come true.
Alam ko lahat tayo dito nagtsatsaga sa IM Worldwide dahil may gusto kang makuha, may gusto kang ma-achieve. Pero importante yung plano mo for you to achieve that goal. Okay? Reminder, sir, income will always follow the level of your growth. If you want to have higher income, you have to level up your game, your skills, your leadership. Mga means, walang naging top earner dito na na kung ano siya na nagsimula siya, ganun pa rin siya. Kung hindi siya marunong mag-talk, hindi siya marunong even mag-host, alam mo yun, wala. Walang kumita ng malaki. Makikita mo sa top earners list, yung mga nasa billboard, walang nandun, no, na hindi tumaas ang skills level or growth nila pagdating sa negosyo. Kaya be grateful sa lahat ng mga na-experience mo, good or bad, because it will really make you grow. Tandaan mo, si learn, you will earn. Kaya nga, andun sa word na yung earn. From the word learn, tanggalin mo lang yung L, andun yung earning. 'Di ba? Kasi hindi mo siya masho-shortcut eh. Hindi mo masho-shortcut ang mga bagay. Good leader po 'yon, yung nang tinuturuan ka ng leader, gusto niya maging success ang member po, tama po 'yan. Okay, parang grade lang men sa school. Oh, 'di ba? Some people join network marketing out of inspiration, but other people join out of desperation. No, kasi talagang wala na talaga akong alam na idea paano ko yayaman. Sobrang parang ito na yung ko, yung araw-araw or for how many years ito na yung naging profession ko pero walang nangyari sa akin. I want to try something new. Gusto ko na mabago yung buhay ko. Yung iba naman, because of inspiration, ay gusto ko rin yan. So, whichever reason why you are here, 'di ba? Ang importante nakasali ka. Ang importante part ka ng IM Worldwide. But at the same time, syempre, 'di ba? Ang importante dito yung magstay ka for whatever reason. Kasi may mga iba naman talaga dito, gusto lang talaga barley dahil for health reasons. Pero ngayon humahataw. Ngayon talagang all out pagdating sa negosyo, no? One example, si Mentor Naomi, sobrang nakaka-inspire yung tao na yun, no? Kaya nga nung nagkasama kami recently sa May Batangas because of Mentor Jean, ginather niya yung mga diamonds niya. Sobrang nakaka-inspire nga. Kasi grabe naman 'to humataw 'no, pero at the same time sabi nga niya kung wala lang talaga akong sakit mas all out pa talaga ako mens. Nakikita ko siya laging nagpapahid ng tiyan niya, ng oil kasi nga because of her 'di ba, of her sickness 'no. Pero imaginin mo kung itong tao na 'to 'no, nag-diamond 'to ng ang daming nararamdaman sa katawan, paano pa kaya kung walang sakit 'to? 'Di ba? Ayan. So, even for me, nakita ko 'to as part-time pero eventually sabi ko nga, siguro blessing in disguise yung nangyari sa'kin na wala akong nakuhang trabaho. Kasi me being an S, 'pag natanggap ako sa trabaho, yun ang ifo-focus ko. 'No, buti na lang talaga mahiyain ako, buti na lang talaga hindi ko mabenta yung sarili ko kaya nakita ko yung network marketing as an option for me to do this full-time, 'no? I have another option kumbaga. Pero there are people na, wala na akong choice. Ito na talaga yung hahatawin ko kasi wala akong option sa labas. Meron tayong mga mentors na dating barker sa jeep. Sabi niya, anong magiging ko, future ko kung sa labas ako? Wala na akong choice. Ito na talaga hahatawin ko. Kasi ito magpapabago ng buhay ko. And true enough, no? Isa sa mga dating barker ng jeep ngayon, ang dami ng properties, may sariling house and lot, may ang daming sasakyan, 'di ba? At yung niya, yung wife niya, one of our diamond mentors, si Mentor Ray Montano. Kaya grabe talaga yung inspiration na kayang ibigay sa atin ng negosyo. And mind you, no, one of the reminders here, to have an upline that's not doing anything might be the greatest gift you ever had. Alam mo, maraming mga mentors dito na sobrang active, sobrang supportive pagdating sa mga leaders nila, no, which is good kasi syempre may support ka na kukuha. Pero alam mo ba na minsan yung mga mentors mo na walang ginagawa, yan pa yung magiging blessing sa'yo. Sabi ko nga, blessing in disguise. Akala mo, ay nakakainis yung mentor ko, wala. Pero sometimes, it will push you. 'Di ba? Yun yung mga tao na, wala akong aasahan. Kaya anong gagawin mo? Ikaw mismo mag-aaral. Ikaw mismo mag-i-initiate. No? Ikaw mismo ipupush mo yung sarili mo for you to learn kasi wala kang aasahan. No? Isa sa mga natin dito, isa sa mga top mentors natin, si Mentor Mitch
Santos, ang asawa ni Mentor Marlon Santos. May apply naman si Mentor Mitch. 'Di ba? Direct mentor niya si Pres. So, kumbaga, hindi naman siya makakahingi agad-agad ng mga tulong naman sa mga basic na nagsisimula, no? Kasi presidente yung nag-direct sa kanya. Alangan naman yung mga simpleng bagay, iakyat pa niya sa mga iakyat pa niya sa presidente natin. Eh, ang dami ng iniisip noon. Yes, meron siyang mentor, but for other things, she has to do it on her own. 'Di ba? So, kumbaga, napo-push ka to really step up your game. So, kaya yung mga mentors dito na siguro naiwanan ng mga direct mentors nila, it's okay kasi may iba ka pang mentors dito, napakaraming active mentors na pwede mong hingyan ng tulong. Pero sabi ko nga, sometimes yun yung mga tao na magpo-push talaga sa'yo. Okay, the greatest challenge that you have is that you have a lot of options. Isa rin to, lalo na in today's world, you have a lot of options, no? Aside from network marketing, you have your job. And aside from that, you can start your own business. No? Ang daming online ngayon, opportunities right now. So, kumbaga, you are loaded with options. Ang tanong, ano yung hahatawin mo? No? Kaya yun yung minsan na nagiging challenge. Aside from I am worldwide, you have other things that you can do. But if you will really choose, ang piliin mo si I am worldwide, yan yung ipaglaban mo, yan yung wag na wag mong bibitawan kasi ito yung magbibigay sa'yo ng passive income. A lot of opportunities will give you a salary, an income, but not passive income. Yun yung pinakapanghawakan mo sa I am worldwide, no? You can speed up the process by having a roadmap. We will provide the roadmap. Yun nga yun yung advantage mo, may mentor ka na magtuturo sa'yo. At yung mga mentors mo napaka-generous. No, hindi ka pagdadamutan ng mga ideas. You just have to give your time. And of course, yung time na ibibigay mo sa mga mentors mo. Kasi syempre, ang mga mentors mo, mamimili na lang din yan kung sino tututukan nila. Lalong-lalo na kung ang laki na ng organization niya. 'Di ba? Sino yung willing magbigay ng oras, no? Para worth it kumbaga yung oras na ibibigay ng mga mentors mo, no? Kaya ikaw, give your time to your mentors, no? And ayan, tutulungan ka niyan. And of course, ask mentors lagi yan kung ano yung mga kailangan mo. Okay? And tandaan mo, you made the right choice. Network marketing is not perfect, no? I am worldwide is not perfect, no? But it is way, way better than than a lot of your options. Okay? Network marketing is the big wave of the future and today is the future, no? Sabi nga, wave of the future network marketing and that future is now. Okay? The future of network marketing is unlimited. There's no end in sight. It will continue to grow because better people are getting into it. Soon, it will be one of the most respected business methods in the world. Kung dati, ang mga network marketers, di ba, nagne-networking ka, di ba, sobrang daming negative. Lalo na before because of all those scams na naglipa na. Pero right now, we are being respected. Even there are di ba, courses in college that offers network marketing, direct selling, di ba? Kaya, alam mo yun, talagang nag-iiba na yung mindset ng mga tao. So, perfect timing na ngayon ka nagbe-build ng business mo sa I Am Worldwide, okay? The world has changed. There's no such thing as secure job. And we all know that lalong-lalo na nung nag-pandemic, no? Even traditional businesses, no, might also lose their business anytime. There's no security. Tandaan mo, wala namang wala namang, kumbaga, alam ang mangyayari sa future natin. No? Kumbaga, tingnan mo nga, isa sa mga, 'di ba? Isa sa mga talagang ang dami. Or ang daming mga business na talagang naapektuhan, lalong-lalo na nung pandemic. But actually, even before pandemic, ang dami ng business na nagsasara na naman. Di kailangan ng crisis. No, it's because they can sustain the business. Dahil ang hirap talaga magnegosyo. Hindi lang puhunan na kailangan isipin mo, yung pag-maintain, pagsusustain yan. Even Jollibee, one of the biggest food chain here in the Philippines, di ba? Nagsara pa. Oh, may pandemic or wala, may mga nagsasarang negosyo, tandaan mo 'yan. Kaya, having your own business doesn't give you also a security unless talagang kaya mong mag-adapt kumbaga sa mga changes. So, BlackBerry,
Nokia. O, yan yung mga malalaking negosyo before. Even pre-pandemic, ano nangyari? Nalugi din naman sila, no? So, a lot of, kumbaga, considerations when you're starting your own business. Kaya nga, what will never change is that people like quality products. Lahat naman tayo eh, 'di ba? Kaya nga pag naghahanap tayo, may nakita tayo sa TikTok Shop, may nakita tayo sa Shopee, sa Lazada, we also check the comments or yung ano nga yung tawag, reviews, 'di ba? Yan yung isa sa mga chine-check mo, yung stars na binibigay, reviews kasi you can never go wrong with the recommendations of other people. O the power of word of mouth will not change for the next thousands of years. Okay? Eto. So, yun yung pinakamaganda sa negosyo natin. We have a quality product and a business through words of mouth. Tandaan mo, 88% of consumers place the highest level of trust in word of mouth recommendations. Even naman ako example, o sige, try mo muna yan, 'di ba? Kapag okay yan, sabihan mo ko kasi susubukan ko yan. Even yung travel agency natin na kukunin sa Korea, sinubukan muna namin. Kumbaga, we have tinitingnan mo ilan yung ilan yung followers, ilan yung nagpo-purchase ng services nila kasi doon mo makikita kung maganda ba talaga, 'di ba? Kung ayaw mo na mag-take ng another risk by trying, tingnan mo kung ano yung experience ng ibang tao. Okay? Ayan. And the best form of security na makukuha mo, tandaan mo, hindi yung job mo. Okay? Hindi yung business mo right now, but first is your mindset. Okay? Yung mindset na meron ka, kasi out of all those siguro learnings na nakuha mo sa trabaho mo, 'di ba? Kaya ka ready to venture in a different siguro business o kaya siguro nag-start ka as an employee and now you're ready to kumbaga um, engaged in a new business related dun sa naging trabaho mo is because of all those experiences din, no? And skills na na-accumulate mo because of years of experience. Mindset, ito yung pinaka-importante. 'Di ba yung mga natutunan mo, yung skills na na-develop mo, and of course, your strategies, no? And it all comes with experience. Nakukuha mo yan, mga mens, tandaan mo. Nakukuha mo tong three form of best of security mo because of the experiences that you have. Okay? Ayan, you venture in life. Okay? Business school. Tandaan mo, network marketing is like a school. There are no background requirements. Kasi dito, inag-aaral ka. Imagine mo, no? Sabi ko nung nagsisimula ako, kaka-graduate ko lang, kakatapos ko lang sa pag-aaral. Tapos ngayon, mag-aaral na naman ako. Ano ba yan? Aral na lang ng aral. Hindi na natapos. And that is life. Hindi naman matatapos ang pag-aaral natin sa four corners of our classroom. No, continuous ang pag-aaral, lalong-lalo na sa business natin, network marketing, IM worldwide. There are no background requirements. Advantage natin lahat 'yan. And even sa prospects natin, if you are full of credentials, that's okay, good for you. But how about sa ibang tao na wala namang 'di ba? Walang background, walang educational background kumbaga. So this is an equal opportunity for everyone. A very forgiving school because you're not going to flunk out, 'di ba? Hindi ka naman dito no? Hindi ka naman wala namang grading system dito sa business natin. No? Pero ang maganda dito habang nag-aaral ka, kumikita ka na. You cannot get fired even that, no? Kasi nga business po 'to. Okay, pwede ka lang ma-terminate pag may ginawa kang mali. So, let's all do the networking mga meds. Okay? Yun na ba yun? Wait lang. Tama. Ang hirap kasi ang liit ng screen ko. Okay. How to maximize learning o engage in the doing. Kumbaga, ang pinaka-importante pa rin is yun nga, hindi lang yung kasi mostly parang akala kasi natin yung pag-aaral sa IM Worldwide parang yung school Kumbaga kung ano yung tinuro sa'yo, okay, in classroom, pagkatapos na ng exam, 'di ba? Anong ginagawa mo after sa mga natutunan mo after exam? Ay, puwede ko na kalimutan yung pinag-aralan ko. 'Di ba? Nakakahiya ka na kasi tapos na yung exam. Yun lang naman yung
yung batayan kung may natutunan ka or hindi. The prelims, the final exam, pero after nun parang, ang sarap na kasi ang clear na ng utak ko, hindi ko na kailangan siya i-stock. Pero sa business natin, no, kailangan hindi mo lang siya pakinggan, hindi mo lang siya ilagay sa notebook mo, but you really have to engage. Yun nga yung ano pinakaimportante yung application after that learning. And make as many mistakes as fast as you can. Tandaan mo, ang pinaka learning curve mo talaga dito and you are really allowed to make mistakes, lalong-lalo na kung bago ka. Kaya allow yourself to make mistakes, allow yourself na, alam mo yung mga tog ka habang pinag-host ka, pag first timer ka, pero habang tumatagal ka, nako, wag naman na. No? Kaya nga, kumbaga, um, ang hirap kasi kung sobrang careful ka sa nagsisimula ka, means hindi pa ako ready, means ayoko muna ng mga ganyan, hindi ko pa alam yan. Lalong-lalo na 'pag nagtatagal ka ganyan pa rin yung mindset mo kasi hindi mo inallow yung sarili mo to try. And once you tried, you will learn if you will make mistakes or not. Yun naman kasi yun, Paano mo malalaman na nagkamali ka kasi may ginawa ka? Oo, 'no, lalo na 'pag mga high C, minsan they always think and not act, 'no, because they are careful, very, very careful. Pero sa business natin kailangan gano'n, "Ay, mali pala yung pairing ko. Ay, mali pala yung sinabi kong direct referral." Okay lang 'yun, 'no? At least, hindi na yung after 2 years, mali pala yung direct referral mo, mali pa rin yung pagkakaintindi mo sa rank up, 'no, 2 years ka na, okay. Ayan. And properly frame the opinions of others. Of course, in your journey, you will hear a lot of opinions. You will hear a lot of people saying stuff about you. Kahit naman wala ka sa network marketing, maraming sinasabi ang mga tao sa iyo. Pero once you hear positive feedback, use that. Syempre, di ba? Uy, ang galing mo sa ganito. Ang galing mo mag-present. Ang galing nun. O, di ba? So, take advantage of that. Okay, alam mo kung saan ka nag-excel, no? But at the same time, not only positive feedbacks, there will be also negative feedbacks that you will hear. And wag kang doon, maging emotional doon. Wag mong pigilan yung sarili mo na kumbaga explore and even develop that negative feedback, no? And of course, process mo. Ano ba yung sinabi niya sa akin? Probably ngayon lang 'yon o kaya naman hindi naman siguro kumbaga hindi naman helpful for me or pwede kong i-develop 'to. So, kailangan i-process mo siya, 'wag lang maging defensive ka, kasi naman, hindi naman ako may kasalanan kung bakit ganyan yung nangyari, kasi siya, ganito 'no, yung tipong defensive ka kaagad sa lahat ng mga, sinasabi sa'yo, even ng mga um, not be educated with our profession yet. Let that fuel and inspire you to be able to be able to get to the next level. Okay? Ayan, no? Alam mo, napaka-importante ng mga maririnig mo na feedback. Ano bang gusto mo laging marinig na feedback? Yung maganda? Yung masarap lang sa pandinig? O yung mga bagay na pwede kang ma-develop dahil narinig na hindi ka pala aware, ay kailangan ko pala, ay gano'n nga ako 'no, masyado nga akong high-eye. Oo nga 'no, masyado nga akong careful. Oo nga 'no, masyado akong ganito. Ay masyado akong manyana habit. Oh, so alam mo ang sarap makakinig din ng mga bagay na maggo-grow ka. Kaya be grateful. Alam mo, be grateful sa mga taong nasa paligid mo na kaya kang i-direct to the point. I-treasure mo yung mga tao na yun. Oh, yes, masasaktan ka, tao ka, Tao tayo, may emosyon tayo. Pero, past that, emotion, process mo. Ano ba yung matututunan ko dito, ba? Ayan, our greatest inspiration is usually our greatest rejection. 'Di ba? Ano yung fuel mo kung bakit ka bumabangon, bakit mo ginagawa si IM, bakit ka humahataw? 'Di ba most of the time because of your rejection din. Yung tipong, babangon ako at dudurugin kita. Kaya nga may mga ganong linyahan, Kaya nga may mga nagawang ganong linyahan dahil nga may motivation and inspiration sa mostly sa mga greatest rejections natin. Yung tipong 'no, yung mga tipong, um, ah siguro family members mo na inaapi kayo dahil wala kayong pera o kaya naman yung
yung mga negative sa family mo, sa paligid mo, na lagi kang, alam mo yun, lagi kang inaasar, mga friends mo na nire-reject ka. Kumbaga, yan yung motivation mo sometimes na para ipakita sa kanila na tama yung decision ko, tama tong ginagawa kong business, no? And if that's your fuel, then why not, 'di ba? If that will, kumbaga, that will be the reason for you to double time on our business. Ganyan din kasi ako 'di ba? Parang sa lahat ng mga na-experience ko rin before, talagang sabi ko, "Naku, 'pag ako talaga, puyo ka sa'kin." Pero ngayon naman, siyempre hindi na ngayon. Kumbaga, you also, grow. When your purpose, passion, are greater than your fears and excuses, you will find a way. Okay? Turn your pain into power and that power into growth. So, ito yun ito yung key diyan yung pain na na-experience mo right now, you turn that into energy, into a power, and that power into growth. Daming mga stories na mga ganyan, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga successful people. And never give up. See you at the top. Ah, okay? Okay, and big myth when it comes to network marketing. Ano yung mga some of the big myths in our business? You'll succeed if you do not quit. O, 'di ba? Lagi mo naririnig, "Oh, ba't sabi mo, mens, tuloy-tuloy lang para ano, para mag-succeed." Pero mga mens, no, kahit naman hindi ka mag-quit pero wala kang ginagawa, paano ka magsa-succeed? Paano naman 'yon? Sabi nga dito 'no, quitting will only guarantee that you will fail. Okay? Kasi bakit? Wala nag-quit ka na eh. And most of the people na nagko-quit nasa taas o nasa baba. Kaya ka nag-quit eh, kasi nasa baba ka. Kaya ayaw mo na ituloy. Di magfe-fail at magfe-fail ka talaga kasi nasa baba ka na nga, nag-quit ka pa. But the truth is that even if you hirap na nga, if you stay at the company or stay in IM Worldwide for the longest period of time, but there's no action, there's no chance of success. No, kahit nasa office ka ng IM Worldwide araw-araw, pero tumatambay ka lang doon, nakikisinghot ka ng aircon. 'Di ba? Wala kang ginagawa pagdating do'n, no, wala ring mangyayari. Lack of action means lack of result, okay? And fear is the main reason why people don't act. And hopefully, no, I understand fear. Kasi lahat ng mga bagay na hindi pa natin nasusubukan, 'di ba? Fear of the unknown kasi yan eh. Sometimes you create baga results agad, mapapahiya ako, hindi siya oo. Alam mo 'yun, nagke-create ka na sometimes ng story sa utak mo na hindi pa naman nangyayari. At 'yun yung reason kung bakit natatakot tayo, gawin ang mga bagay kasi hindi tayo sure. Pero if you will always live in fear, wala, matatagalan talaga resulta mo dito. And fear is normal sa tao, 'di ba? But kung tumatagal tayo dito, oo, ayan. Kung tatagal tayo dito, kung wala tayong ginagawa. Mga mensa, lalo-lalo na yung mga ano, yung mga ah, nasa Zoom, yung consistent na uma-attend ng mga meetings, pero up until now, hindi ka pa rin nagvo-volunteer, hindi ka nagpa-participate sa team mo. Yan, it's a no-no. Mga mens, kapag kayo po ay ini-invite to be a speaker, to be a host, to be kung ano man, mag-tee up sa office ng inyong mga mentors, take advantage every opportunity na meron ka. Kaya nga, ang sarap lang makita na yung mga, kunwari, yung mga nai-invite to speak, they're also grateful. Men's, thank you for the opportunity, no? Kasi nabibigyan din sila ng chance. And you should be grateful na ikaw ay nai-invite, no? Ng inyong mga top mentors to speak, to participate, to do things for the team kasi nabibigyan ka ng chance para mag-grow ka. No? Lalo na yung mga nasa IM Worldwide. Kunwari, ikaw na, baka
personally, i-message mo na nga lang si Luigi eh. No, yung ano natin, yung nagse-schedule sa office. Sir Luigi, pwede ako mag-IBP sa office. Nung Friday and Saturday, walang IBP. Hindi ko alam kung bakit na-cancel. Oh, ang mga tao kailangan ngayon ng stamps. para sa ang tawag nito, para sa luxury incentive. Oh, nung Saturday ako naka-schedule na sharer, pero cancel yung IBP, di ko alam kung bakit. Oh, baka walang speaker. Kaya ganyan, kung naka-cancel yung mga IBP dahil sa mga speakers, o ikaw na mag-volunteer kay Luigi, i-message mo na siya. And even sa team natin, 'di ba, sa Team Blast, pag na-invite ka na mag-speak, kahit sabihin mo host ka o short lang yung sharing mo dahil testimony ka, barley testimony, give your best. Always. Kasi yung kakabigay mo ng todo mo, gumagaling at gumagaling ka, na-e-enhance at na-e-enhance ka. Even your mind is working while you're sharing eh. Nade-develop din yung pag-iisip mo na makakatulong yan sa mga next na activities mo. Kaya mga mens, walang talo na tumodo sa I Am Worldwide. Basta totodo ka. Okay? The experiences, both good and bad, leads to growth, which leads to success. Nako. Alam mo ba, sabihin na lang natin, may mga tao na talagang hindi nag-succeed sa network marketing. Pero yung learnings na natutunan nila, yung mindset, nung in-apply na nila sa ibang profession nila, dun sila nag-excel eh. No, kaya hindi ka matatalo sa lahat ng natutunan mo sa business natin. So example, merong mga tao na nag-network marketing. Kumbaga, ngayon nasa na sila, e-commerce industry na sila. Tapos ginagamit nila yung sistema ng network marketing sa e-com nila. 'Di ba? Kaya lahat talaga ng natutunan mo dito, even the trainings, yun din yung tine-training nila sa mga staff nila. Okay, there are no good and bad experiences, just learning experiences. Bad experiences teach you more. Diba? Bakit? Yun yung mas tumatatak sa buhay mo eh. Kasi alam mong naghirap ka, alam mong may pinagdaanan ka. Sometimes nga yung mga magagandang bagay, nawawala na sa utak mo eh. Kasi bakit? Nakalimutan mo na dahil sa alam mo yun, yung parang wala, parang dumaan lang siya. Kaya yung mga ganyang hirap mo, yan yung mga nakukwento mo right now, yun yung mga naaalala mo. Kasi nga, ibang klase yung experience. Okay? If your goal is growth and ability, does it make sense that you need to have bad experiences to enable you to grow? Diba? Kailangan mo siyang pagdaanan, no? Yung mga tipong na re-return to sender ka na ng mga packages, siguro may nasunugan ng product, merong ano yun, iba-ibang experience talaga makukuha mo dito sa I Am Worldwide na hindi mo may experience kung nagtatrabaho ka lang. Diba? Meron kang pasaway na leader, may umaaway sa'yo ng mga leaders mo. Kaya ginagawa mo lang naman kung ano yung dapat mong gawin. Oh, mag-grow ka dyan sa mga tao and situation. If you just want good and fun experiences, you can stay like a baby. Oh, pero anong meron? Anong effect niyan? Ang mga baby, may lang, independent lagi. Okay? Things that you need to let go. Let go of looking good all the time. Yung tipong maganda ka sa hindi lang physically pero yung tipong ayoko siyang i-direct to the point. Ayoko siya pagsabihan kasi baka kung anong isipin niya sa akin. No? Baka sabihin niya ang sama-sama ko. Hindi. Sometimes you have to tell people what they need to hear. Alam mo, sobrang gustong-gusto ko lagi si Mentor Jean. Alam mo, pag nakikita ko ni Mentor Jean, mens, may muta ka. Okay, sige. Buti na lang talaga nandiyan si Mentor Jean. Simula nang na-operahan ako sa mata, talagang mutain ako. Kaya pag nakikita niyo ako, may muta ako, sabihan niyo lang ako, ha? Okay. Ayan. Tapos kunwari, mens, meron ka sa ilong. Nagte-training ako dati sa I Am Worldwide via online. Nag-chat, mens, meron ka sa ilong. Linisin mo muna.
Oh, 'di ba? I-cha-chat ka niya. Kasi ayaw niya na may something na sa ilong mo habang nagte-training ka, gano'n. Eto malupit, si Mentor Jean, may nakita, na isang ano, member, friend niya, 'di ba? "Sis, meron ka sa ilong." Hindi niya alam kakaiyak lang. Alam mo yun, yung parang, ah, yan si Mentor Jean. Hindi niya alam yung mga nangyayari pero talagang direct to the point siya sa'yo. Yes, we need more Mentor Jean in our life. Minsan tatanungin ka pa niyan, "Mens, kumain ka na? Gusto mo ng candy?" Alam mo yun? Oh, 'di ba? So, kailangan yung mga ganyan, ganyan ka sa buhay mo. Kaya okey lang 'yan. Let yourself look embarrassed, 'no? Lalong-lalo kung first time ka, it's okay. Pero kung ang tagal mo na, hindi na puwede yung mga ganyan. Hangga't maaari, compose yourself even if you're, shy, even if at kinakabahan ka, hangga't maaari wag mo na rin sabihin, 'no? Puwede kang ano, puwede kang mag-look embarrassed or look shy or look first time, pero don't say it. Okey, "Pasensya na po, first time po kasi. Pasensya na po." Yung nagso-sorry ka pa, oh. Hayaan mo lang, okey lang 'yan, ganyan nakikita ka nila pero let yourself grow at the same time. Oo, yun ang simple things but so important. Eh, yun po ang ano, totoong caring. Okey. Let go of always ay eto pa, grabe talaga si Mentor Jean. Alam mo yung nag-Bali kami? Yung Bali, nakikita niyo yung pictures namin, 'di ba? Meron kaming mga dress dun. Okey, yung dress dun, ano yun, nire-rent yun. Oh, ang ganda ng red dress ko, si Mentor Arya naka-purple, si Mentor Jean ay tama ba? Ano ba suot ni Mentor Jean? Si Mentor Jean ata yung naka-purple, tas pink si Mentor Aryan. 'Di ba? Eh, dahil nire-rent yun, kung sino-sinong gumagamit dun. At alam mo naman 'pag turista, may mga turistang mababango, may mga turistang mababaho. Eh, sakto, yung ano ko, yung na-rent ko na dress, wala namang amoy, kaso nga lang sobrang init dun, tirik ang araw, tapos magpi-picture ka, ganyan-ganyan. Talagang pagpapawisan ka. Ay friend, kahit ako hindi ko naatim yung sarili kong amoy. Si Mentor Jean din. Alam mo yon yung parang mentor kita pero layo ka konti. Alam mo yon grabe. Oo, mekos-mekos na 'yan. Oo, grabe talaga, Diyos ko. After nun talagang nag-ano na ako, bumili ako ng deodorant. Then, alam mo yun, kung puwede lang maligo ako ulit. Ay, grabe talaga. Okay, let go of always thinking about actually totoo, nag-joy sa kilikili. Ayun, si Mentor Aryan pala 'to. Sabi ko, "Paano nalaman nito?" Meron kasi dong ano, eh, parang hand wash doon sa ano, sa CR. Yun na lang yung ginamit ko pang gano'n sa kilikili ko. Oo, actually. Kaya hindi nag-rent ng dress na nag-swing. Kami kasi G na G talaga kami. Kasi siyempre, 'di ba, may flowy dress kami pero hindi gano'n kahaba. Nag-alcohol kahit mahapde. Okey, ayan. Let go of always thinking about other people's opinion. Kasi minsan iniisip natin, ano kaya sasabihin nila, ano iniisip nila, anong sinasabi nila about me, 'no? Alam mo, hindi ka nila iniisip. Most of the time, ang iniisip nila is sarili nila. Kaya wag kang masyado, feeling mo ikaw ang ano, center ng mundo. Hindi, okey? Oo, actually, yan yung mga behind the scenes, yun yung mga hindi mo alam. At and that's true even in reality. Kasi ang nakikita mo na lang yung mga postings ng mga mentors na ilang jade ng pay-ins nila, VIP package pa naka-post. Tapos ang daming mga pay-ins, ang daming mga nakakahit na incentive, pero behind the scenes, hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Hindi mo rin alam na binabaktol din sila, kaka-present. Umaamoy yung hininga nila, tuloy-tuloy na presentation at nalilipasan ng gutom. Yun yung mga behind the scenes na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin yung ganda sa upfront. Okay? Ayan. And just act, act, act. Okay? Learn and then act. More on action. Kasi sometimes, ang ginagawa natin, learn, 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 learn. Wala na tayong ginawa kundi learn, pero konti yung action. Okay? Ayan. Kaya always, always apply, apply, apply. How to be unstoppable.
Okay? Team Unstoppable. Mag-sign up ka under Mentor Chino. No, I will never lose. Never. I will win or I learn. Tandaan mo, in every situation, experiences, mananalo ka kahit na sabihin mong natalo ka in a way, pero if you will learn from something from that experience, no? Kaya importante yung reflection. Dala ka lagi ng mirror. Who is that girl I see? Staring straight back at me. Mulan pala, no? Hindi. Kumbaga, reflect on the things that is happening para at least alam mo kung ano yung adjustments mo. Okay. And the world is changing faster than ever. What used to take a decade now only takes a year or even months. A secure job is just an illusion today, unlike decades ago. Okay? Ay. So, people are overworked and underpaid. Siguro kung ikaw na-experience mo na rin to, no? They have less time and less freedom and live under constant pressure. Kaya nga ang daming mga mga sabihin na natin mga members na busy nga sa trabaho nila, means hindi ako makahataw kasi busy ako. Tapos yung spare time pa nila, yung ine-expect mo na sana ibigay nila sa I Am Worldwide, ginagamit nila yung spare time, yung extra time, yung weekend nila to parang siguro unwind, lumabas o kaya magstay sa bahay, manood. Kasi nga pagod na nga sila sa trabaho nila and sobrang pressure na lang nila na everyday ito na yung na-experience ko. Gusto ko naman mag-relax on a weekend. So ano nangyayari? Hindi nila nabibigyan ng oras yung negosyo nila na supposedly ngayon nga yung dapat na time na humataw ka kasi nga ganyan yung na-experience mo sa work. Pero nga dahil nga doon, 'di ba, nag-iiba. So it's up to us kung paano natin i-shift, 'di ba? Paradigm shift 'yan eh. Ano, titingnan mo ba to as your weekend, as a way for you to escape that pressure? Or you will embrace more pressure, pero it will lead to your freedom. 'Di ba? Yun yung pinaka-importante na kailangan nating maintindihan at ipaintindi lalo na sa mga members natin. Um, yon. Even if your employer loves you, they might have to cut you, no? Lalo na when it comes to ano ba to? Mga crisis, no? And other facts, by Monday morning, eto Monday morning, dito marami ang naha-heart attack. Alam niyo ba yon? And this is based on studies. Bakit? Kasi back to pressure, back to work, back to, alam mo yun, yung ayaw ko na environment, but I have to because I don't have a choice. And sometimes, akala mo, wala kang choice. And most people, akala nila, yun lang yung choice nila, yung trabaho nila. But there are a lot of options right now. Tandaan mo, nag-evolve ang mundo. Technology is accelerating. Job security is declining. Okay? We consume the most amount of time in our lives making a living. People are thinking at the back of their minds that there has to be a better way. No? At the back of your mind, tingin mo, may option naman, pero ano? And sometimes, ang pumipigil sa'yo is comfort zone. Pakitype nga comfort zone. Kasi akala ko, feeling ko ito lang yung kaya kong gawin eh. Yung, feeling ko ito lang yung ano ko eh. Ito ako magaling. Kumbaga, ito yung alam ko na kumbaga feeling mo secured ka dahil nga ito na yung trabaho mo, dito ka na. Kumbaga, dati uso 'yan, kung saan ka nag-start hanggang mag-retire ka diyan yung trabaho mo. Nung mga ano natin, parents natin, grandparents natin, uso 'yan nung mga time na 'yun. Pero sa panahon ngayon, sa dami ng opportunities, hindi na. Okay, the biggest challenge the world today is not how to make money, but what are we going to do with the displaced unemployed people. Pero yun nga, because of a lot of options na right now, no? Marami nang kumbaga pwedeng simulan. The industrial age is over. That's why going to school for a job is an obsolete idea. A steady paycheck is an industrial age idea. So we're not against employment, we're not against education. Go ahead, 'di ba? Kasi importante yung education for the future of our kids. Ang importante may alam, 'di ba? Pero not for them to go to work. Kaya mo sila pinag-aral. Don't give them that idea. Kasi, 'di ba?
Dati agricultural age tayo, kumbaga pagtatanim ay di biro maghapong makayuko, 'no? More on, growing, 'no? And then na-shift into industrial age, 'no? This is, mga ano na 'yan, ito yung mga nung after war or even on the time of war, ito yung mga age of machineries, 'yan. And then meron na tayong tinatawag na information age.